Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love, the fellowship of kindred minds is like to that above. Before our Father's throne, we pour our ardent prayers, our fears, our hopes, our aims are one, our comforts and our cares. We share our mutual woes, our mutual burdens bear, and often for each other falls the sympathizing tear. When we asunder part, it gives us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to meet again. This glorious hope revives our courage on the way, while each in expectation lives and longs to see that day. From sorrow, toil, and pain, and sin we shall be free, and perfect love and friendship reign through all eternity. Well, trending now talaga at nag-viral na nga ang isang meme ng isang church patungkol sa isang miyembro na di umano'y lumipat ng church. Makikitang ang pastora ay nagsasalita at sinabing itong taong ito, ang sabi niya, lilipat daw siya ng church. Hindi naman siya mawawala sa Lord. Magde-devotion pa rin daw siya. Magpe-pray pa naman daw siya. Lilipat lamang siya ng church at hindi naman magbabackslide. Natapos na nga at natapos ng, sabi niya, matatapos na ang 2023, anong nangyari? At sa bawat linya nga ay may chorus ang mga Gen Zs at Millennials na tila miyembro din ng church na yon, ano? Mamaya ipa-flash natin yung screenshot ng video. At ang sagot nila habang sila ay tila nagpapa-press con ang pastora ay, bakit naman ganyan? Ay, ganon. Ay, nako. At tila triggered ang mga netizens. Sabi nga ng isa sa Twitter, Jesus stands are one of the worst fandoms in the world. Sabi pa ng isa, guilt-tripping. Naging ang isang pastor ay nag-comment din at nagsabing, as a pastor, I've experienced the pain of losing people to another church. People you lead to the Lord. Those whom you have nurtured. Those with you who walked alongside when things are not going well for them. It is more painful when they leave because they disagreed with tough calls you have to do as their pastor.
when they have to say bad things against you and the church apparently to justify why they decided to leave. They would even dare to claim that they did not grow as much as when they were in your church. Now, they are in a better church. It is as if they have forgotten everything good that you have done for them and to them, and it appears that all they highlight was the disagreement they had with you. Yet, shaming those who left is not the way to go. Christian shaming, yan po ang ating pag-uusapan. Nakasama po natin syempre si Pastor Eric Cortez. Ayan, ang ating resource speaker. Good noon, Pas. Magandang tanghali po sa ating lahat. At naway masarap po ang inyong tanghalian. Parang hindi pa tayo nagtatanghalian, Pas. Tayong tatlo din naman. Oh. Parang off mic si Mel. Parang mas masarap ang microphone tuloy. Ang lunch nyo, Pastor, ano kaya? Thank you, Bob. Nalito na ako sa mga mic. O, sige. Okay, so Pas, yung last comment na sinabi ko, no, I read actually directly from your post. So, Sounds familiar eh. Pinapakinggan ko nga sa'yo ko. Sino kaya yung nagsabi nun? Ako pala. Ikaw pala, Pastor. syempre, ang tanong namin, why the post? Bakit kayo nag-post? No? Una, we have to balance, no? Una, ay talaga namang kultura natin, honor, shame. Oo, tama. Diba? Tayong mga Pinoy. Tayong mga Pilipino. Halimbawa, pag merong anak natin, nagka-problema, at anong isa sa dialogue ng mga magulang, ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Diba? Kasi nga, ano tayo eh, we are driven by such a culture, honor, shame, culture. Kaya may mga pagkakataon na it works. Okay, yung pagpapahiya, di ba? Ganun ang ginagawa ng mga magulang natin. At of course, it could be taken to an extreme. Katulad nga nung napag-usapan na rin natin na yung nanay na nag-post ng kanyang concern sa kanyang anak na nag-come out as a drag queen. Kung naalala natin yan. Yes. Diba? It could backfire, which happened to this church. Balit, doon nga sa akin po, sinabi ko rin na we have to understand din na meron din pinaguhugutan ito. Gaya ng aking sinabi, speaking from experience, na may mga tao na wala namang kung siyempre talaga namang mag-aanap ka ng church na fit sa'yo, or talagang physically impossible na sa'yo to always attend dahil malayo na yung bahay mo. So maghanap ka talaga ng lilipatan. May mga valid reasons na lumipat ng church. So balit, ang masakit din kasi sa mga pastor, and I'm speaking on their behalf, minsan ba itong mga taong ito para i-justify yung pag-alis nila, samantalang yun ay karapatan nila, malaya naman silang gawin yun. Subalit ang nangyayari, nag-iiwan pa ng parting shot para lang, kumbaga, pabaon. Hindi pabaon mag-iiwan pa ng ng salita na para lang ma-justify yung paglipat. Like sasabihin lang, hindi ako nag-grow sa church na to, at dito sa pinunta ko, nag-grow ako. Or yung iba pang mga puna nila, kumbaga ilalabas nila lahat ng puna sa'yo doon sa bagong church. Tapos ikukumpara ka ngayon doon sa church na nilipatan nila. And diba? I have personal experiences on that which I cannot share on the air. Pero sa mga forum ng mga pastor ay pinag-uusapan namin ito, and pag napagkwentahan yun, mararamdaman mo talaga yung lungkot ng mga pastor dahil meron talaga silang pinagdaanan na katulad nun, at hindi lang minsan na may mga naka-identify doon sa mga binahagi ko. And so sa tingin ko, with all due respect, maaaring ipalagay natin, let's give them the benefit of the doubt, maaaring sincere naman ang motive nitong pastora. Maaari din naman na naiisip nila na kasi ang mga kaalib niya mukhang mga bata eh. Mga bata. Ko yung mga phone na ginagamit niya sa videos di ba? Maaaring sa kanila, bahagi yan ng kinakalakan nila ngayon na cancel culture.
Diba? Ito yung kultura natin na kumbaga, di ba sisabi natin, pasikatin natin ito. Yeah. Yan ang mga babanatan mo sa social media. Oo, yun nga ang sinasabi ko kanina, Ate Ses, di ba? Yung cancel culture, magpaparinig sa social media. So, maaaring yun ang kanilang pinanggagalingan. At mali nga lang ang motive may method. Maaaring tama yung motive, pero I disagree with the method. Siguro ang ganda nung sinabi niyo, Pas, kasi yung kung uunawain natin, yung nag-post, yung church na nag-post, yung pastora, kung titingnan mo nga yung constituency nung nandun sa video, para puro Gen Zs nga and millennials eh. So in other words, talagang kung ano yung kultura, siguro sumasagot lamang sila doon sa kultura online, which is yung cancel culture nga. Na kapag hindi na to yung magpaparinig online. Hindi lamang yon. 'Di ba? Cancel culture. In other words, kung hindi ka na kaanib o kung hindi ka na hindi na kayo same ang belief, same ang iyong prinsipyo o same ang cancel. Kinancel nga nila online. Ganun eh. Pero ito po, Pastor, may sinabi si Pastor Erwin, sabi niya, aalis na lang, sisiraan ka pa sa ibang tao, which is, yun nga yung pinag-uusapan natin. Would it also be dahil po talagang may nasaktan? Nandun naman tayo. Na posible rin naman na nasaktan sila sa church nila. Pero wag naman nila sana na kumbaga sunugin yung bridges. At saka siraan. Sabi ni Pas, sisiraan ka pa sa siraan yung pastor. Masakit din sa pastor. And I can identify with that kasi nangyari din sa akin na ang dami mong ginawa for them. Pagkatapos, nung umalis, para bang nakalimutan na yung mga ginawa mo. Hindi naman nanunumbat eh. Kaya lang, you're hoping din, I was hoping, na kahit papano, makonsider nila yon na hindi ka naman naging napakasama sa kanila. So, yun naman yung on one side. Na naintindihan ko na dinaan nila doon, which yung nga lang, it backfired. Kasi talaga nga namang meron namang iba na may reason naman ang pag-alis nila. Kasi napaka-toxic naman ng church. Yeah. Katulad nun, yung legalism na nabanggit kanina na porque nagkulang ka sa devotion sa quiet time, papahiyain ka na. Diba? Para bang ang church ay hindi nag-ooperate sa grace. Diba, no? Kasi we have to remember this. Kasi we have to remember this. Wala kang gagawin na madadagdagan ng pagmamahal ng Diyos sa'yo. Wala kang gagawin o magagawa na mababawasan ng pagmamahal niya sa'yo kasi biyaya nga eh. Binahal tayo ng Diyos unconditionally. That doesn't mean God would condone o konsinti ng Diyos ang ating mga kasalanan. Pero doon tayo nanggagaling sa ganong gracious relationship. Ganda, no? Ang nangyayari, babanatan ka pa ng katulad ng 1 John chapter 2 verse 19. Bagamat sila dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisang mga tao yun. Sapagkat kung sila tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Yung ganun ba? Hidwang mga Kristiyano pala tong mga to. Hindi ba totoong Kristiyano? Although mahirap sa pastor yun mahirap sa pastor yun. Ang nilipatan naman, nilipatan Christian Church din naman. Diba? Mahirap din nga. Kaya lang kasi nga parang yung kasabihan natin mga Pilipino na ako ang nagsaing, iba ang kumain. Pinaghirapan mo, nag-invest ka ng time. Pagkatapos, dahil nakakita ng church na sa tingin nila mas maganda sa panlasa nila, lilipat na lang doon at para lang mabigyang katwiran yung paglipat nila, sasabihin pa na, hindi kasi ako nag-grow doon sa dati kong church. Tapos may question ako about that, no? Yung nabanggit nyo na kultura din kasi, di ba sa atin, di ba Mela, no? Na kung ako nagsaing, iba ang kumain. Ganyan. Could that also be one of the reasons bakit parang napaka-personal sa atin pag lumilipat timbawa ng ibang church? What if totoo naman na hindi na talaga siya nag-grow? Kasi may mga gano'n namang instances din. Parang we take things to personally na sometimes to a fault. Kasi
paano kasi kung talagang yun that's the fact, hindi talaga siya nag-grow paano? Kasi we have to remember this. Una, talaga namang church relationship yan. Diba? Talaga namang ay, naglagsipas. Naghang. Para sa relationship. Oo nga. Oo. So you said what you were saying, naghang ako. Oo. Hindi, yung ang church talaga relationship. Oo. Hindi na natin maalis yun. Talagang ganon. Ang sinasabi lang natin, yung katulad nun, na nandun na tayo. Maaaring mas magaling ang pamamalakad ng ibang church. Maaaring mas magaling yung tagapangaral. Diba? Buti na lang, malayo yung church ni Pastor Erwin sa akin. Diba? Wala tayo sa kalingkingan talaga ni Lodi. Hindi, pero seriously, ang paglago mo naman ay depende rin sa what you put in . You only get what you put in the church. Tama. So, dapat maintindihan po natin yon na ang paglago natin, hindi naman natin, bagamat, siyempre, tayo mga pastor, kapag may miyembro tayo maalis, maganda rin talaga na magkaroon ng reflection. Bakit nga ba? Actually, maganda nga magpaalam ng maayos. Yes. Merong exit interview. Para lang masabi sa pastor bakit aalis. Hindi yung maririnig mo na lang sa ibang tao na umalis o makikita mo na lang sa Facebook. Mas masakit pa kung in-unfriend ka sa Facebook. Di ba? Pero ang point doon, sana man lang nagpaalam ng maayos. Para naman malinaw din sa pastor bakit nga umalis. At matuto rin yung church. Matuto rin ng church na ayusin yung mga dapat ayusin. Actually, yun naman ang dapat natin gawin. Actually, yun yung reason ba't ko tinanong. Kasi may mga instances na baka naman may reason talaga. I mean, may valid reason bakit umalis. Kaya imbis na ang auto-reply natin ay yung parating, di ba? Parating sila ang may pagkakamali. Maaaring tayo rin ba? Baka may pagkakamali rin tayo. May pagkukulang. May pagkukulang na dapat na, I mean, sabi nyo nga, pag may umalis, I mean, I think that's a good time na i-reassess mo yung sarili mo. Saan ba ako? Kasi kung wala rin namang pagkukulang, hindi naman niya naalis. Unless na unless na malayo or yun nga, sabi nyo nga, nakuha nyo ang point ko, Pas. Kasi pero lahat naman talaga ng church magkakaroon ng pagkukulang. Yes. So ang kinakailangan yan ay, are you willing to help? Diba, sabi nga, to paraphrase a famous saying, I think it was JFK who said that, na ask not, to paraphrase, parang nasasabi kong minsan sa sermon ko, ask not what the church can do for you, ask what you could do for the church. Kasi you can only get what you put in. Yan naman ang ating sasabihin. Bagamat tayo rin mga pastor, ito, tama to. Papantayin din naman natin sarili natin na sabi nga sa isang nabasa kong book, people are not against you. They are just for themselves. And so, hindi ito atake sa'yo. Tama. Hindi ito atake sa'yo. Because actually, when you take things too personally, which is so hard, it is so hard not to take things personally. Tama. Pero actually, pala yan? Faulty thinking na hindi siya about you . Diba? Baka talagang sabi nyo nga, Pas, it's probably about the person. So kung if it's about the person, edi I will not take it against him. Kung umalis siya. Or pwede naman na kumbaga, hindi kinakailangan na may tama, may mali. Diba? Kundi talaga lang bahagi ng buhay ang pagbabago. So, yun din naman sana yung sa church, kinakailangan din na matuto tayo magpaalam. Matuto tayo tumanggap din ng pagpapaalam. Tama, tumanggap ng pagpapaalam. Example, may lumipat sa amin. Yung kasi mas malapit na siya sa amin kaysa dun sa dati niyang church. At talaga namang bumabiyahe ng mga 45 minutes, isang oras papunta sa church na yon, if I remember it right. Yung nalaman ng pinsan niya na dito siya
mas malapit. Sabi niya, kilala ko yung pastor diyan. Subukan mo umattend. Tapos nung umattend sa amin, kilala ko naman yung pastor niya. Okay. So tumawag ako sa pastor. In-inform ko yung pastor. At alam mo, sabi sa akin ng pastor, ngayon lang nangyari sa akin na may nagpaalam na ganyan. Di ba? Kasi alam ko yung pain na nakukuha ng ibang church yung mga taong ininvestan mo ng buhay mo. Tapos ni wala ka narinig sa kanila na paalam. Tapos nakabalita ka na lang na sa ibang tao na ito na pinagsasabi. Di ba? So, hindi ka malungkot. Dapat hindi na gano'n. Pwede ka naman magpaalam ng maayos. Pwede mo naman sabihin, kasi kung may malasakit ka rin sa church, sasabihin mo na, Pastor, ito po yung reason ko. Yes, tama. Kahit na masakit, although mahirap yun, again, maganda rin na tayo mga pastor aware sa nararamdaman natin. Sabi nga ng Bible, guard your heart for it is the wellspring of life. Kung nasasaktan ka, seek counsel. Like, nakikita yun, nagbibiro kami ni Pastor Erwin. Pero alam ni Pastor Erwin yung mga struggles ko, kinukwento ko sa kanya yung mga, minsan, mabuti matyaga itong si Lodi minsan, I would just talk to him. And just yung express, minsan, ewan ko kung disjointed yung thoughts ko then he would patiently listen. And I thank God for people like that. Hindi na si Pastor Erwin, kundi yung mentor ko, si Pastor Ron Gap, na I would express to them what I feel and without judgment, but they would be able to point out din naman kung saan yung thinking ko baluktot. May context naman na matutuwid ka in a way na magagawa mong tanggapin because it is not an attack. Yes. At yun yung value. Kaya tayo mga pastor, malagang dito na pastoral friendships. Na kung may mga pinagdadaanan tayo, ito naman, maghanap tayo ng kaibigan na sasabihin ng kailangan natin marinig. Tama. Hindi yung kaibigan na sasabihin sa atin yung gusto natin marinig. Gusto mong marinig lang. Oo. Diba? So, yun yung kailangan natin. Dito, learning learning lesson sa lahat to Alimbawa, number 1, learning experience to. Number 1, huwag kang basta-basta mag-post. Isipin mo muna yung magiging dating ng post mo. Maring cute sa'yo, sa iba pala hindi maganda. Ako, actually, nung napanood ko yung video at nakita ko yung backlash, I remember 1 or 2 posts that I posted na parang ganun ang dating. So I had to go back and look for it in my timeline and tinanggal nyo. Ang galing. Kasi na-realize ko na I may be sincere doon sa aking ginawa. Maring talaga nagpapatawa lang ako. Pero yung ingat tayong mga pastor din dahil baka ang datingan nagpaparinig tayo. Katulad kanina yung napag-usapan yung namumulpito. Ay, paano nga ba yun iiwasan, Pas? Bawa yung namumulpito. Which is, di ba talaga naman tinuturo sa seminary yun na hindi, yun nga, hindi, unethical. Tawag sa seminary, you don't use the pulpit as a bully pulpit. Ganda, no? Kung ako, ginagawa ko minsan kapag magbigay example, sasabihin ko talaga sa pulpit may disclaimer. Paano yun? Paano yun, Pas? Ting tong tong. Sasabihin ko ay hindi sinadya at nagkakataon lamang. Mula sa aking malikot na imahinasyon. Dada ko na lang sa ganon. O kaya sabihin ko, halimbawa, kasi di ba, nainsan naiya yung mga pastor na mag-topic ng pera kasi sabihin, nagpaparinig ka. So, sasabihin ko na kagad na I'm not teaching may disclaimer na agad. Dapat. Although, ito naman ang mahirap din tinuturo din naman sa preaching, and I teach preaching sa seminary, na i-imagine mo rin talaga pag meron kang tinuturo na how does it look like in their lives? So, imagine mo rin paano ito mag-apply sa buhay nila at may imagine ka example na meron tatamaan. Ang unang dapat doon, bantayan mo motibo mo bilang pastor. Na hindi ka talaga nagpapatama. Pangalawa, you have to be careful na yung mga detalye binibigay mo, hindi naman masyadong specific. Ma-identify yung tao. Sabihin mo. Parang specific. Dahuli, no? Nagiging dahula. Nagiging blind item. Nagiging blind item na Pero alam na ng
ng lahat kung sino-sino pinaparinggan mo. Actually, yun din eh. Alam na ng lahat Bantayan din natin. Oh, di ba? Pero, di ba, minsan yung sinabi nga ni Tita Mel, bato-bato sa langit, tamaan, ikaw na yun. Oo. Pero di ba it takes a lot of maturity talaga, no? Na wag mo talagang gagamitin yung pulpit. Na siguro yun eh, na mag-vent. No? Yeah, kasi example, eh. nagpa-counsel sa'yo, huwag mo gagamitin illustration. Ano yung definition of the person? Alam na ng lahat kung sino illustrate. Alam na ng lahat. Hindi, tsaka yung mag-vent, di ba? Yung mag-vent ka talaga on the pulpit, di ba? Alam you nila. Use the right word, vent. Kasi minsan, akala ng iba, nagiging transparent lang sila. Okay. So, parating check yung motives. Sinasabi lang nila yung ating, yung kumbaga parang sa kultura natin, yung, di ba, usong-uso ngayon yung mga program na magmi-mediate, tapos parang gaaway kayo in public, di ba? Oo. Babantayin lang natin yung ating pagpapaliwanag. May may compassion. May compassion. At ganito rin, isang rule din naman dyan, kung meron mapapaya sa preaching mo, ikaw na lang. Huwag kang mamamaya ng ibang tao. Ganda. Mahirap kasi minsan sa kwento natin, tayo laging bida. Tama. Maganda yung magkwento tayo nagkamali. Tama. Tayo din naman yung, kumbaga, naging kontrabida. Maganda rin maging transparent. Pero, sabi nga sa Ephesians, no? Chapter 4, huwag kayong gagamit ng masamang pananalita. Sikapin lagi nang yung pangungusap, yung nakakabuti, angkop sa pagkakataon at pakikinabangan ng makakarinig. So, kahit na hindi ka nagmumura, pero kung sinabi mo ay hindi nakabuti, hindi angkop sa pagkakataon, hindi ka pakipakinaban sa nakapakinig, masamang pananalita pa rin yun. So, minsan, tayo mga pastor, kahit ako aminin ko, minsan may mga may mga gusto ko i-example. But because it will be misunderstood, Ganda, masasabi nagpatama, hindi ko na lang mabanggit. Kasi baka nga, tatandaan yung communication. Seek not just to be understood, but not to be misunderstood din. Hindi ang goal mo. Kaya ingat ka rin, of course, minsan, hindi mo na maalis. Na yung example mo, na wala ka naman talaga pinatatamaan, sasabihin na, Pastor, sino nagsumbong sa'yo? Gusto ko nangusap ng pag-ganon. Ano mo nalaman? Nangusap daw si Lord. Ay, ano ba yan? Pastor, paano pag dinadaan sa biro? Ayun. Tama. Alam mo, diyan nga ako nire-review ko ng Lord lately. Kasi, ikaw pala yun, Pastor. mapagbiro din kasi ako. Kaya, ayun na nga. Di ba, Pastor? It comes off as something abrasive. Ayun. The wrong way. Kasi, always remember, may kasabihan. That jokes are half meant. Minsan may iba dinadala lang sa biro. Yung tinag-compose sa Facebook, ano yun yun yung si Dina. Huwag kang maging katulad ni Dina. Dapat si Dina ang gayahin mo. So, huwag kang katulad ni Dina nagsisimba. Okay. Dapat gayahin mo si Dina. Dina uma-absent. Pero yun napaka carry pa naman yun. ng post na yun. Carry pa naman siya, Pas. Para sa akin, hindi naman siya, May nag-message sa akin. Dina ang pangalan. Dapat ipag-pray. Sabi niya, dapat ipag-pray natin ang Dina sa church. Oo nga. Tama siya. Tama naman. Nga mukhang hindi maganda yung dating nung pinost. Kasi meme yun. Ngayon, mabuti kung katulad ni Dr. Armand Canoy ng PBTS. Alam mo, magaling siya Suwabe yung mga jokes niya. Mga biro. Oo, suwabe naman yung jokes niya. And I like the way he delivers it kaya mapa-Facebook, And I think we could learn from him. Ganun dapat tayo sa ating, ingat din tayo kasi may mga tao talaga na, whether we like it or not, pwede mapikon. Diba? Yun nga yun. Sa biro mo. Sa biro. Kasi hindi maganda naman talaga yung naging shaming Hindi naman naging maganda talaga yung dating I am surprised sa naging kasi alam naman natin, mga Gen Z to, gaya naman talaga. Kasi na nakita, nilampasan ko lang Ayoko rin namang i-post na kasi medyo hindi nga magandang dating sa akin. Pero sabi ko, that's their thing. Pero nung nakita ko yung nag-viral. Nag-viral. At sabi ko nga, hindi lang ito magandang topic sa TNT. Hindi, ang nano ko. Aminin nyo, kayo talaga nag-share sa akin ng
ito na nga, Pastor. Pinag-uusapan na natin. Sabi ni Pastor Erwin, sabi niya po, totoo din naman na yung iba kaya lumilipat, mas nagagamit nila yung gift doon sa nilipatan. Minsan kasi walang opportunity or hindi pa bumubukas yung opportunity sa kanila. Totoo yun. Kaya maganda rin, magsabi ka sa pastor. Magpaalam. Sabi mo, pastor, hindi lang magpaalam na aalis ka. Bakit kasi, kung kailan ka aalis, saka ka naman magsasabi. Saka ka lang magsasabi ng mga puna mo. Saka ka lang magsasabi ng salubin mo. Hindi mo pwede na habang tayo ay magkakasama. Magandang point yun, ano? Sabihin mo na, kasi... Kaya nagugulat ngayon yung pastor. Ay, ganyan na pala yung nararamdaman mo. Kaya... Oo, nagiging defensive si pastor kasi... Wala ka mali-mali na blindside siya. Samantalang kung ngayon, sinabi mo, di ba, baka nagawan pa ng paraan. Tama. Or yung tayo naman mga pastor, ingat din tayo kasi, meron kasi tayo natutunan din, mula sa, itatago na lang natin. Yan yung mga bayad na pala. Itatago natin sa pangalan Rick Warren. Hindi natago kasi sa yan. seminar niya to narinig sa conference. Sinabi niya yung principle na you're it. Ano yun, Pas? Yun yung, pag may nagsuggest, ikaw na gumawa, ikaw nagsuggest. Yan pala yan. Di ba? To a certain degree, effective yun. Pero wag palagi. Kasi may mga taong matatakot na magsuggest. Hindi na lang, hindi na tuloy magsasalita. Hindi na, by although, sabi naman doon, ang principle, is that kung seryoso ka talaga sa suggestion mo, willing ka na maging solusyon sa problema. Amen. Doon naman lang doon. Kaya rin naman, naintindihan ko yung point niya and I have used it. Yun, but hindi sa lahat ng pagkakataon. Ngayon, on the other side, kaya dapat balance lang. No, nakikita mo yung magkabila. On the other side, may iba naman kasi ganito ang approach sa pastor. Pastor, kailangan nating gawin ito. Kailan kami mga pastor, magtatanong kami, sino yung natin? Kasi lalabas doon, yung natin, ikaw lang pastor. Kasi may mga tao, hindi naman ako. Diba? Oo nga. Mahirap Kaya, ang hirap kasi sa church, hindi tayo safe space na, yun nga. kumbaga, gaya nung, I was talking to my son the other day. Sabi ko, you will see bad things in the church. And I told him, people will disappoint you, I will disappoint you. Kaya sana ko, but you have to remember this. Si Noah, nasa loob siya ng arko, mabaho yung loob ng arko. Mas magandang nasa loob ka ng arko kaysa lumabas ka. Tama. Kasi baha. Tama. Kasi I have to guard my son. Kasi sa aking experience, sa mga nakakausap ko, ang nakadadama ng hurt ng pastor, yung mga anak, pamilya. Pastor, yung mga anak. So, yung asawa, yung mga pastor's wives, yan ang bunto na lang Tama. ng sama ng loob ng pastor. I have to protect my children kasi may mga alam akong anak ng pastor na nag-dissolution. Imbes na hindi siya nagsiserve sa church, may iba doon na malamig din sa pananampalataya. So, I have to prepare my son. Sabi ko, kahit sa ang church, people will disappoint you because basically we are composed of people. Tama. Diba? Sabi nga sa Solving the People Puzzle, Tita Mel, diba? Sabi doon ay ministry would have been easy were it not for the people. Parang saan ba ang ministeryo kundi sa tao? Sa tao din naman. We just have to learn to live with each other. Parang, kasi ang problema daw sa ating mga Kristiyano, ay parang, hindi ko alam kung may ganung sa Pilipinas. Alam ko, exotic pet ito. Yung porcupine. Diba yung mga hayop na yung balahibo matutulis. Uy, meron ganyan dito sa Santo Domingo. Pas. Ano ba yun? Imported? O Imported. Imported. Oo. Ngayon, sa mga porcupine. Oo. Pag yung lalapit sila sa isa't isa, tapos masasaktan nila isa't isa. Oo nga. Totoo naman. Gusto nilang to keep each other warm, but they end up hurting each other. At yun yung tandaan natin. Sabi nga sa isang kanta, we tend to hurt the ones we love. And the church will disappoint us. We will disappoint others. They will disappoint us. And what is the way to handle it? And the way that we learn that, we learned that na natin huwag magparinig sa Facebook. Yan. At ang gawin natin sa pulpit. ay
o wag magbalinig sa pulpit, kundi mag-usap tayo. I really appreciate people. Di ba, no? Ang ganda. I really appreciate people na who would talk to me and tell me yung observation nila. I would rather, even if it hurts, I hear it directly from people na may concern, kesa sa kung saan ko pa marinig. Yun yung isang dapat natin matutunang kultura. And I'm not just talking of myself. Yes. I believe, as I talk to pastors, yun yung madalas kong marinig. At saka, walang puwang sa church yung gano'n yung ang dapat na marites lang sa church yung good Samaritans. Amen. Kasi nga pas ang nangyayari, no? Yun parang sinabi ni Pastor Erwin kanina, no, aalis na lang ng church, naninira pa doon sa pastor. Sasabihin kung ano yung hurt niya, doon sa bagong church na nilipatan niya. Which dapat tayo rin mga pastor na nililipatan ng mga taong makwento sa kanilang hurt. You have to remember this. Well, your church can be a refuge. Baka habang sugatan yung tao, habang nagpapagaling, para kumbaga, pwedeng na-abuse din yan spiritually. Diba? Parang kung halimbawa, yung babae, nabugbog ng asawa, wag mo namang sabihin, hindi, mag-reconcile kayo, umuwi ka muna. Nabugbog nga Okay. So, ang gawin mo na lang is try to find a way to mediate and help the person. May ganon na pumunta sa'yo at I remember somebody na may kinocomplain sa church niya at isa sa ang church namin sa kanyang kinukonsider na pupuntahan. At sabi ko, kung pupunta ka man sa amin, you have to remember this, refuge kami. Dito ka lang magpapagaling. Recovery room. Room. Pagkatapos noon, kausapin mo yung church mo. Ngayon, medyo pag-clear ka na kasi minsan masyadong matinding hurt, hindi ka makapag-isip ng maayos. Tama. So, pag pumunta di ka sa amin, sabi ko, sige, you can, although nasa isip ko, syempre hindi ko mo lalagay sa position yan. Diba, kahit very talented. Gagawin ko is, sinabi ko sa kanya na magpagaling ka. Ngayon, kapag medyo malinaw na takbo ng pag-iisip mo, hindi na nalalig yung hurt, then you talk to your pastor. Now, if you want to stay, you're welcome. But I'm telling you na I will also disappoint you. Meron din ako magagawa na baka nagawa din ng pastor mo o ng church sa'yo. So, maganda na kanina nag-speak ako sa isang company planning At ang topic namin doon yung tungkol sa toxic workplace. At napagit ko nga doon sa Prime Pack, no? Shout out sa Prime Pack. Hello. Napagit ko nga sa kanila na umalis ka sa isang company kasi may napuna ka. Tapos pagdating mo doon sa company, nakita mo rin yung baka ang point na ikaw na ang problema na dala mo. So ganun din sa church. So dapat ma-deal din niya. Kaya nga mahalaga nagpapaalam at nagsasabi kasi ang tendency rin ng mga tao ngayon, pupunta sa kung saan sila anonymous. Kaya pupunta sa mega churches. Tapos para ang nangyayari, nagiging excuse yun. Na hindi mo naharapin yung issue. Nagiging excuse yun escape na hindi ka willing na harapin yung naging problema. Dapat hindi ganun maging daan tayo ng sabing na blessed are the peacemaker. Kasi pastor, maulit-ulit din naman yan, di ba po? Maulit-ulit. Yung isa rin paalala sa mga pastor, kapag halimbawa may membership class tayo, may lumapit sa atin, nag-membership class sa atin, tapos nagsimula magkwento na ng sama ng loob niya. Yan. We have to be fair. We have to remember this with all due respect without minimizing their hurt. Kaya kailangan malinaw yung qualification, malinaw yung disclaimer. We have to remember this. If they can do that to their former church, they can do that to you. Pag umalis din sila. Ganun din ang sasabihin. So maganda, cycle lang siya. Tulungan mo ma-resolve ang issue kasi kung paano sa mga companies, binanggit ko rin kanina, na sabi nga hard skills can get you a job, but soft skills can get you promoted. Amen. At isa sa soft skills na kailangan natin, conflict resolution. Ganon din sa church. Matuto tayo as a church, hindi lang ito skill na pampastor, matuto tayo sa church to resolve our conflicts. Yes. Tama. Ito pa, para tayo will grow together.
Ito pa humabol si Ange. Sabi, paano Pastor? Hi Ange, kung baka falling away po ang gustong ipakahulugan. Hindi naman yung pag-alis lang, pero may double life pala at ayaw lang magpa-correct. May ganun. Di ba? Well, meron talagang mga taong na discipline, pero lumilipat lang. So, paano nga yun? Una, tandaan natin ito, you have to radically change our view of church discipline. Kasi ang church discipline parang panakot na eh. Panakot na yan. Ang ating idea, punishment. Ang galing nung professor namin ni Pastor Erwin, si Dr. Fred Shea. Dahil ang diniscuss namin yung Matthew di ba? Sabi diyan na kapag hindi siya nakinig sa church, treat him like a tax collector. Like an unbeliever, oo. Oo. Ang idea ko noon, nung pinag-aralan ko yun, parang hindi naman ako mali na yung treat him like. So, maaaring ang ikinikilos niya parang unbeliever. So, isisharean mo ng gospel. Di ba? Yun naman ang ibig sabihin nun. Subalit, ang ganda nung sinabi ni Dr. Fred Shea. Ang tanong niya sa amin ito. So, itong tao ito, rebellious. Di ba? Rebellious? Ano ngayon talaga hindi nakinig sa church. Kasi ang ibig sabihin ng tell it to the church, hindi siya public shaming, ha? Oo nga. Hindi siya public, it's more of soliciting the help of the church to reach out to this person. Yun ang ibig sabihin ng tell it to the church. Hindi siya public shaming. Tapos, ang sabi ni Dr. Fred Shea sa amin, ano ba ginawa ni Jesus sa mga tax collector? Di ba he reached out to them with compassion? So, yun yung sinasabi niyang isang angulo na nami-miss natin doon sa church discipline. It's dapat, ang idea natin sa discipline, restorative. Hindi paalisin, Pastor. Well, kung meron din naman talagang puwang sa tinatawag na excommunication. But that should be handled with care. Pero ang point dito is, alala ko, nung ako'y bagong pastor pa lang, meron nagtampo sa akin at ang sabi, hanggat siya ang pastor dito, hindi ako ate. Yan ang sinabi. At nung pag nakikita ko, binabati ko, kung nakamamatay lang ang tingin, matagal na akong patay. Pero ginawa ko, kinausap ko yung asawa, sabi ko, hindi pa rin po ako nawawala ng pag-asa, magkakasama tayo sa church. Ganda, no? And I have to admit na hindi sa lahat ng pagkakataon nagagawa ko yun. Minsan nananay yung pagiging selfish ko, yung pagiging ma-pride ko. Yes. Noon, nasabi ko yun. Kinausap ng asawa, nagbalik loob. Yun naman. Yung nga lang, ang isang malungkot lang noon, kasi yun yung time na palipat na ako ng church. So, ang sinabi na ngayon, kung hindi babalik si Pastor Eric, hindi na ako atin. Yun ang nangyari. Yun ang malungkot. Pero ang point doon is, yun yung ibig sabihin ng tell it to the church. And treat him like a tax collector. Hindi siya punishment. Hindi siya shaming. It's more of tayo together as a church, we reach out to this person. It's very hard. Mahirap lunukin ang pride. Minsan din magtatalo din isip mo, pag kinausap ko to, baka naman nalalagay na sa na para ka namang takot ka lang na mawala itong taong ito, na pati yung values mo makukompromiso na. Yun naman, diba? Opo. At saka sinabi rin naman sa Proverbs 29:25, the fear of man lays a snare, but whoever trusts in the Lord is safe. At sinabi rin sa Galatians chapter 1 na si Pablo, ang sinabi ni Pablo, for am I now, Galatians 1:10, for am I now seeking the approval of men or of God? Or am I trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ. Yung sa binasa mong post ko, Tita Cecil, yung issue ng may mga tough calls ka as a pastor. Ang leader, hindi lahat na magiging decision mo popular. Ang importante yung decision mo right. And may mga tao na aalis, hindi talaga matutuwa because unpopular yung decision mo. Ngayon, yun naman papasok na kinakailangan, pinag-isipan mo mabuti, na-weigh mo naman, sapagkat ito yung panahon na kailangan mo rin manindigan sa decision mo. But, at ito mahirap to mga kapatid, aminin ko sa inyo mahirap to,
kahit ako nahirapan, na mahirap makinig sa correction. Oo. Mahirap makinig na... Yes. Kasi di mo naman pwede diktahan ng tao kung ano sasabihin niya. So, kung maglabas siya ng sama ng loob, kailangan makinig ka na tingnan mo, baka may butil ng katotohanan. Sinasabi ko sa inyo, mahirap yan. Naintindihan ko bakit may iba. They would rather attack, counter-attack, rather than listen. Kasi masakit po talaga yon. Sa pride, yun salungat sa pride, we would rather see ourselves as good pastors. Pero it is something, maturity rin po, matututo tayo mag-mature kapag kaya natin yon. Although again, talagang luluha ka. Talagang may mga gabi na hindi ka makakatulog, kakaisip sa mga narinig mo. Pero doon naman tayo dinadala ng Lord na magtiwala sa kanyang biyaya na una, first and foremost, hindi tayo pastor lang sa harapan niya. Tayo'y anak niya. Amen. So, hindi nawawala ang ating halaga bilang tao dahil sa mga puno na ito. Ganda, no? So, kumbaga sa ano hindi, they do not define you. Kung ano man yung mga, 'di ba, ano man yung mga negative na sinasabi sa inyo, hindi. It's hard but we have to remember that. Ngayon, ganun din naman kapag meron tayong puna, sabi nga sa Bible, open rebuke is better than secret love. Kaya lang, may tamang lugar din sa pagpuna. So, maganda, kausapin din natin ng maayos. Diba? At ibahagi din natin, nararamdaman natin. Mahirap din naman kasi tayo, napag-usapan, alam na lahat ng tao. Ako, siya naman hindi nakakaalam. Diba? Kadalasan, yung pastor ang huling-huling nakakaalam. or minsan, para naman, ayoko naman na dating victim mentality tayo mga pastor. Minsan naman, tayo mga pastor, kung sino-sino na kinausap natin, except yung taong natin. Nako talaga, pastor. Nangyayari talaga yan. Kasi baka mamaya, ginagawa natin katwiran Pag sila gossip, pag tayo prayer request. Or cheering. This is a time to reflect. Itong nangyaring issue na to, it's a time itong to nangyari reflect. doon sa church na yon, time to reflect kasi we may not have come up with a trending video like that. Yun lang, hindi siya popular, notorious. Ang sakit di makilala ka sa ganun. Tapos ngayon, ang dami nang nilabas na mga puna pa doon sa pastora, di ba? Hindi rin maganda, Oo, maganda yung panawagan ng kaibigan natin, si Pastor Leo Carlo Panlilio. Sinabi niya, mga kapatid, tama naman tayo, mali naman yung pambabash. Pero wag naman tayong mambash din. Tama. Yung mga kapatid natin. natin. Din talaga. O kumbaga, hindi ka natuwa sa ginawa nila. Okay, tama. Pero yung ginagawa nila, ginawa mo rin Kasi binabas na sila Kaya nagsabi ako sa mga member ko, binanggit ko yung video na yan. Pero sabi ko, let us not share this. Hindi sa pinagtatakpan natin ito, kundi, huwag na tayong tumagdag. Huwag na tayong magpainit. Magpakalma. Huwag nang buhusan ng gasolina. Ito po si Arnel Andrada from, sabi niya, watching from UTC 7. Sabi po niya, yan? Pinsang ko yan sa Glendale, California. Sabi. Ito ba kuya about the viral video of the pastora? Apo, ito po yung pinag-uusapan. Ayan ang tawag niya sa akin, Kurik, kasi Kuya Eric. Okay. Yan ang palayon niya sa akin. Sabi pa ni Ange, to tell to the church means to collect the people of the church, to reach out or restore the person. Nakakatuwa po talaga kapag nababago ang mga pakahulugan ng mga verses through Pastor Eric. Ayan. Paano nyo daw po ba pinapractice yung self-care when your members became rebellious, Pastor Eric? Siyempre, na-stress din po kayo. Maganda rin yan. Nakaka-hurt din kasi, di ba? Sa totoo lang, di ba? Lalo na yung kapag nagbuhos ka ng buhay mo doon sa taong yun. Tapos very rebellious. Baka magkaiyakan tayo Ayan, self-care nyo daw, pastor. Kasi totoo naman, sabi nga ni Chuck Swindoll, huwag ka na lang magpastor if you're not willing to face heartaches, disappointments. Kasi kasama yan. Kasama sa bilihan yan. Yan sinasabi natin. It comes with the territory. How do we handle that? Again, as I mentioned, pastoral friendship. Isa yan. Meron kang tao na i-value mo yung mga kaibigan na sasabihin yung kailangan mo marinig, hindi yung gusto mo marinig.
Tama. Ito yung mga tao na alam mo na hindi ka huhusgahan, bagamat itutuwid ka kung kailangan. At siguro din, tayo rin mga pastor, self-care, huwag na natin padamihin ng problema natin. Huwag natin ibuhos sa pamilya yung galit natin. Kawawa naman pamilya natin. Pati pamilya nagiging kaaway tuloy. Mainit ang ulo mo. Pag uwi mo sa bahay, diba? Mainit na, damay sila. Pag uwi mo, hinga ka malalim, tapos tanda mo to, nasa bahay ka, hindi sabi nga, tagalin mo na yung sombrero ng pagpapasto, suot mo na yung pagiging ama. Oo, asawa. Tama. Pagdating doon, ito yung safe space mo eh. Ito yung refuge mo. Totoo naman. At yun, siyempre, sabi nga ng Bible, guard your heart for it is the wellspring of life. It would be good din to reflect. I know it's hard. Kasi we would rather see ourselves in a good light. Lato tayo, we are guilty of that. Yes. Dahil tayo po ay ma-pride. Ikas po yan sa atin. Nakikita natin ng pride sa iba, sa atin hindi. Yan ang atin yung tatandaan. So, yung self-careness ni sabi like yesterday, I took the time, actually, feeling ko forced by sa circumstances kasi nakisakay lang ako. So wala kang choice kung sa kadalhin ko pupunta. Oo nga, Pas. Pero, nakarating ka ng Baguio? Oo. Well, kasi nagyaya yung anak ko na bukod sa iba pang matter, sabi niya, tayo pasyal tayo. At naisip ko nga, ang tagal ko na rin din nakakapasyal. Last week, so hectic sa schedule. So sige. Tapos dinala niya ako sa isang ano lang yan, nakita lang sa Facebook nung aking manugang. Sabi niya, maganda to, yung isang, ang tawag Eco Spirituality Park. Ay, wow! So nung pumunta ako doon, sabi ko, babalik ako dito. Kasi tayo mga pastor, kailangan din natin yung panahon na mag-reflect. Huminga ng malalim. At aminin din natin na talagang may paganoong nagkakamali din tayo. Hindi porky experience tayo, hindi tayo kakamali. Yun yung self-care. Na pag nakarinig ka ng criticism, again, it's very hard to do this. Hanapin mo yung butil ng katotohanan. Kung may butil ng katotohanan, salamat do sa who cared enough to confront. Yes. Kahit na minsan feeling mo, may butil, tas yung buong sako, puro mga hindi na totoo. Pero tingnan mo na lang on that point na may natutunan ka. Yes. At kaya katulad niya, no? Yung kung siguro, no? Although hindsight na lang ito, kung again, kultura ito ng mga Gen Z. May memes daw kasi na ginaya eh. Yun ang nangyari. Kaya lang, hindi nga lang daw masyado na pag-isipan, sabi ng mga pumuna. Maganda rin nga siguro na mula doon ay manawagan na no matter what happened, nandito lang kami. Pastor, kasi sige po. Yes, sige po. Sorry po. May tanong lang po ako, yung nabanggit niyo po kanina na style ng pastor na nakausap niya na yung lahat maliban doon sa taong concern siya. Paano po ba dapat ang paraan at paano po maiiwasan yung ganon? Well, sinabi nga sa Bible, di ba, na kapag yung brother mo at fault, you talk to him. Di ba? Yun muna, between the two of you. Kasi ang mag-e-escalate lang kapag di nakinig. Tsaka lang magdadala ng 2 o 3. Ang mahirap kasi, nauna muna yung tell it to the church bago talk to the person. Maling proseso. Sa pride din natin kasi, naghanap tayo ng kakampi. Kaya naghanap ka muna ng kakampi. Kinakausap mo yung mga taong kakampi sa'yo. Pero, yun nga instead of healing, lalong nakakasakitan tayo. Ang gamit ng Bible dun sa Galatians chapter 6, di ba? Na sinabi na if you see a brother na nagkasala, restore such a one with gentleness. Very interesting choice of words from Paul. Kasi yung restore sa Greek ay setting a broken bone. Now, kung kayo po napilayan na, wag na lang sana kung hindi pa kayo napipilayan, pero yung mga napilayan na dyan, no, yung mga nalinsad sa malalim na Tagalog, no,
natapilok. Iba kapag hinihilot ka, di wala ako sa kakakapit eh. Ang sakit, masakit ho ang bali yung buto, itinutuwid. Pero kailangan ituwid. Kaya ang sabi ni Paul, restore such a one with the spirit of gentleness. Intindihin din natin na yung tinutuwid natin nasaktan na. At posibleng may kinalaman tayo sa pagkakasakit nila. Kaya kailangan sa pagtutuwid natin, intindihin din natin bakit sila ganun mag-react. Intindihin din natin. Careful at gentle. Yeah, gentle nga. Kasi nga, broken bone eh. Although ito, alam niyo mga kapatid, kasi nga, broken bone. I think, I was talking to somebody na no, isang araw, sabi ko, alam mo yung buto pag nabali na, at yan ay naghilom, nag-fuse, di ba? Mas matibay pa yung dugtungan na yun. Wow, ganda! At sa church, alam nyo, para tayong mga porcupine, we end to hurt each other. Tama. We hurt the ones we love. Sabi nga sa isang awit. Pero, pag itong pinagdaanan natin, nakaigpaw tayo dito, lumago tayo dito, natuto tayo dito, mas magiging matibay ang samahan. Ganda. Maawit mo yung hymns, blessed be the tie that binds. Amen. How I wish conflicts will always be resolved. Because it is not always the case. At how I wish na laging tayo biktima. Pero minsan tayo po ang perpetrator. Nang biktima. Hindi lang tayo nasaktan, nakasakit din po tayo. Napakahirap po nito mga kapatid. Kaya it's a time for reflection. Ako mismo, I've been reflecting, and kailangan natin talaga, maganda isang binabasa kong book ngayon na dinidil na, yung parang pili mo, pinipigay asin ng puso mo. No, yung about the pastoral ministry. Maganda maganda na tayo mga pastor talaga, pangunahan natin yung halimbawa na ito. Mahirap, sakit. It takes a lot of humility, pero we have to lead the way. Alam ko mahirap kasi masarap yung isipin na ikaw yung spiritual giant, masarap isipin na ikaw yung laging tama at dapat silang makinig sa iyo, pero hindi mo palaging gano'n mga kapatid. Ganda. Naku, Pas, bitin tayo. Sabi po sabi ni Ange, ang galing talaga ni Pastor Eric mag-explain. Tama nga naman. So, may mga closing thoughts po kayo, Pas, sa ating episode ngayon. Christian shaming, what is it and how to avoid it? Again, we care enough to confront. Yan ang una nating tandaan. So, bali tandaan din po natin ito. Sabi sa John chapter 13, verse 34 to 35, a new commandment I give unto you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, the world will know that you are my disciples if you love one another. Nasa Old Testament na yan, love your neighbor as yourself. Paano na naging new commandment? Kasi bago na standard. Ganda. As I have loved you, so you must love one another. So, kung hirap po tayong mahalin ang mga tao na nakasakit po sa atin, tandaan po natin na minahal tayo ng Panginoon, at dahil doon may paghuhugutan tayo ng pagmamahal para mahalin kahit ang mga taong mahirap mahalin. At ang sabi, ito ang patutuon natin. Kasi kung sabi nga ng kaibigan ko atheist nung nag-post ako ng aking comment tungkol sa video niyon, sabi niya, I like Jesus. It's the fans club I cannot stand. And so, yun yung malungkot. The way we treat each other ay nagiging katitisuran sa mga hindi mananampalataya. Samantalang mga unang Kristiyano, isa sa sinasabi ng mga pagano, see how much they love one another. Wow. Of course, maaaring magtutuwiran tayo sa isa't isa, pero kasama yon sa relasyon. At kapag siguro po na-resolve natin, baka mas lalo matibay ang ating pong relasyon. Nako, thank you, Pas. Siyempre, request natin si Pastor Eric na pag-pray, no? Pag-pray yung mga relationships, no? Within the churches, different ministries and organizations na mag-heal talaga, no? At sabi nyo nga, yun, they will know, totoo yun they will know that we are Christians by our love for one another. True.
Okay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami humingi ng kapatawaran sa mga salita na aming binitiwan na nakasakit, sa aming iginawi na akala namin ay mabuti, biro man o anuman ito na akala namin ay malinis ang hangarin namin, hindi namin nakita ang naging epekto nito sa ibang tao. Marahil inaamin namin na kaya ganun na lang ang reaksyon namin sa video na yun, sapagkat ganun din kami. Kung kaya mingi po kami ng tawad. At ang panalangin po namin na ang mga hurts sa church ay mapaghilom. Na kami po, hindi lang ang pastor, kundi ang bawat kapatiran, ay maging channel of healing. Namin on our own, we would rather defend ourselves. On our own, we would rather attack and criticize in return. Subalit piniling po namin na kung paano naranasan namin ang kapatawaran, kami rin magpatawad. Kung paano naranasan namin ang compassion, kami rin po ay maging compassionate. May our church be a church of healing. A church na kung saan po tunay na makikita ng sanlibutan na mahal namin ng isa't isa. At kami nga'y tunay na mga alagad ninyo. Salamat po, O Diyos. Salamat sa programang ito. Patuloy niyo pong palawakin ang borders ng Care 104.3 The Way FM. We thank you and we glorify you in Jesus' name. Amen. And amen. Magkalahi ay kapwa nag-aalitan, may galit na nagana at may mga nagpapanggap. Sadyang ganyan lang ba ang buhay? Kung sino na ang ating nasisisi sa lahat ng mga nangyayari, ang bigong mga pangarap